Nandito na naman sa dulo mga kabayan yung mga alaga kong kambing. Ayan. Malapit dito sa daan. Ayan, pero hindi na sila nakakapasok sa luya. Ayan. Ayan mga kabayan, si Dagulo, malaki na. Magtatatlong buwan na. Ito mga kabayan, si Petra sa kasi Pura. Si Pura nandun sa dulo mga kabayan. Yan, ito naman yung mga tanim kong nyug mga kabayan. Oh. Gumaganda na yung mga dahon. Ayan. Dagul. Ang laki mo na Dagul oh. Bigat mo na oh. Dati kinakarga-karga ko lang ito mga kabayan. Yan ang bigat na oh. Tama nga Dagul, kargahin mo kita Dagul. Ayan mga kabayan oh. Ang bigat mo na Dagul oh. Siguro mga 15 na yan mga kabayan o 10 to 15 kilos yan. Bigat ni Dagul. Yung iba mga kabayan naninilaw, kailangan pang abunuhan. Yan, kaso pinapaunan ko kasi yung pagtatabas para buwilo mag-abuno. Tapos yung kambing mga kabayan, buwilo rin sa pagkain nila. Ayan, katulad yan mga kabayan oh. Parang takot na rin sila pumunta dyan kasi pag minsan nakita ko galing doon tumatakbo papunta dito. Siguro nakakakita rin siguro mga kabayan ng ahas. Ayan, kaya dito sila sa malinis na. Ayan mga kabayan oh. Green na green yung iba. May pa isa-isang naninilaw. Pero mas marami pa rin mga kabayan yung green na green. Ayan, katulad nyo na. Magaganda. Lalo na yung dalawang nyug na yun mga kabayan. Yung sinampul kong linagyan ko ng abono. Sinabay ko sa pag-abono ko ng kalabasa. Ayan mga kabayan, lalapad ng dahon. Oh. Tapos itong luya. Ang tataba ng dahon mga kabayan. No? Kaso marami na namang damo. Hindi ko pa napabunutan. Ayan, makikita nyo mga kabayan. Green na green. Ayan, hanggang doon yan sa dulo. Yan sa bakod na yun. Oh. Ayan, yung dating bako dito mga kabayan, pinatanggal ko na. Dinala ko na sa bahay. Ginawa naming panggatong. Tapos ang dami naming lemongrass mga kabayan oh. Yan, tapos marami na rin kaming manok. Yung mga naunang napisa mga kabayan, ilang buwan na lang pwede nang magkatay. Ayan. Ayun po mga kabayan oh. Tapos pakita ko pala sa inyo mga kabayan yung ginawa naming kwarto ni Manoy Bob. Ayan, mataas yung bako dito. Ayan, nandyan si Oriel mga kabayan gumagawa. Ayan mga kabayan oh. Yan yung kulay puti. Yan yung bagong gawa namin mga kabayan. Ayan. Tapos may dalawang drum. Yung nagsobrang yero, ginawa ko muna ng temporaring alulod mga kabayan para madaling mapuno pag umulan. Ayan si Manay Bob. Tapos nagpahakot kaming bato. Ihaharang dito para matambakan niya ng medyo mataas para hindi pumasok yung tubig. Tapos nagpagawa rin ako dito mga kabayan ng bubong, ayan. Para yung kulungan ng manok na bagong pisa mga kabayan, yung mga sisiw pa, dito muna ilalagay. Tapos madaling mapupuntahan ni Manoy Bob, ayan, mayroon siya ditong
maliit na flooring, maglalagay kami ng upuan dito. Tapos dito siya sa lalabas mga kabayan, may maliit siyang pinto dito. Ito yung kwarto ni Manoy Bob mga kabayan, ayan o. Ayan. Dito niya papalakihin yung mga bagong pisang sisiw. Pag medyo malaki na, sa kanya papalabasin. Ayan, tapos ito mga kabayan, papatanggal ko ito para mapantay. Katulad ng ginawa namin doon sa kabila. Ayan mga kabayan. Yung ginagawa ngayon ni Oriel mga kabayan, dinadagdagan niya ng harang yung sa taas kasi pinapasukan ng manok yung sa CR. Yung butas na yan, dyan dumadapo yung mga manok. Yan, nilalagyan niya ng harang. Ayan, okay na yun mga kabayan. CR na yan, nagagamit na yan. Yung harang yan dito, yung mga pinagtabasan lang ng kukulamber yung sa gilid mga kabayan. Tapos ito, lalagyan na lang namin ng kawayan. Kasi dyan dumadapo yung mga manok, minsan dito nakaharap. Yung puwit nila doon, pag umaga maraming tae yan sa kabila. Yan, tapos ito naman yung pinaharang ko dito. Ayan. Ayan mga kabayan, no? Yung iba niya nasa galaan. Ayan. Ayan mga kabayan, no? Ilang buwan na lang yan, pwede na magkatay dyan. Yan yung mga unang napisa mga kabayan. Marami yan. Yan, tapos ito mga kabayan, may bago na naman kami mga sisiw. Ang bilis dumami. Ito naman yung dalawa kong baboy mga kabayan, no? Si Ina. Yan mga kabayan, no? Daming manok. Yan lang yan sa gilid-gilid. Yan mga kabayan, no? Yung mga kasunod, oh. Yan, nasa galaan yung iba mga kabayan. Pag umaga, pinakain na kasi yan mga kabayan Manny Bob, kaya hindi na matawag. Pero pag gutom yan, madaling araw, yung pagliwanag pa lang, ipon-ipon lahat yan dyan. Ayan. Tik, 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 tik. Ayan, di bali yung kulang na lang mga kabayan yun dito sa may antina ko. Kailangan itong matanggal para mabubungan yan. Ayan, mayroon ng yero yan. Kailangan ko itong mailipat. Yan, kaso marami pa kaming ginagawa mga kabayan, kaya hindi yan naisisingit. Yan, ang gumagawa lang dito, isa lang, si Oriel lang mga kabayan. Yan, pagtapos na siya dyan sa kubo, bukas, doon naman siya magtatabas. Yan, yung kambing ngayon mga kabayan, hindi na siya alagaan. Pag hapon na papasok, pag umaga lalabas, katulad niya, no? Nandun na agad sila. Yan, kaya kailangan matabas ito para dyan sila gagala mga kabayan. Ngayon takot sila dyan, dito lang sila pumupunta sa malinis na to. Dito. Yan, kasi dito mga kabayan, kung napanood niyo yung mga unang video ko, bago ko lang patabas to. Siguro lagpas pa lang itong isang buwan o dalawa, mga ganyan. Nung bago ko taniman ng nyog, ngayon ayan mga nyog mga kabayan, no? Natatakpan na, kaya kailangan tabasin para madaling lumaki yung nyog. Ayan, no? Pero lahat na yan mga kabayan may nyog, ayan, no? Yan, hindi lang kita. Yan, lahat na yan mga kabayan, hanggang doon lahat na yan may nyog. Kaya kailangan lang talaga ng laging tabas para mas mabilis silang lumaki. Kasi bala ko rin mga kabayan mag-alaga ng kalabaw dito. Pero kailangan malaki na to. Mga siguro matagal pa yun mga kabayan. Kasi pag ganyan pa lang mga kabayan, kakainin ng kalabaw yan. Pero mayroon kaming kalabaw mga kabayan, iba yung nag-aalaga. Ngayon, mayroon kaming isang kalabaw ngayon, iba yung nag-aalaga. Pero gusto ko dito lang, mga kabayan, ang kalabaw, gala-gala lang dito. Pero kailangan, malalaki na yung nyog. Siguro mga 3 taon pa yun mga kabayan, matagal-tagal pa. Or pwede naman, lagi lang nakatali sa mga pagitan ng nyog. Pero bantayan.
Yan na una pang lumaki yung damo kaysa sa nyog. Yan parang walang nakatanim na nyog mga kabayan. Yan dito noon mga kabayan sa kabila, yung kabila ng luya, kabila ng daan mga kabayan papasok sa kubo. Kailangan na rin tong matabas mga kabayan. Pagkatapos ni Oriel doon sa pinapatakpan ko sa CR, kasunod na ito sa tatabasan niya. Di bale yung pinapatabas ko mga kabayan yung papunta doon hanggang sa kawayan lang, mga 2 araw yan. Tapos ito naman mga kabayan hanggang dito, hanggang dyan na lang muna, saka na dun sa likod, kasunod na yon. Basta ito lang muna ang pinapauna ko sa harap mga kabayan. Pero yung iba dito ako na nagtabas, inunahan ko na mga kabayan, yung sa mga nyug lang, kasi natatakpan na yan, umiibabaw na itong mga ganitong cover crop. Ayan. Kaya nang wala akong ginagawa mga kabayan, inunahan ko na yan, malilinis na yan, punta doon. Ayan ito. Ang lupa dito mga kabayan, galing doon pababa. Ayan, kaya magandang taniman yan. Di bale ang palinis ko dito mga kabayan, sagad na sa lupa. Hindi na yung tatabas-tabasin lang, papasagad ko na. Tapos iipon-iponin na lang sa isang tabi. Yan yung mga susunod na gagawin dito mga kabayan. Yan, tapos itong bakod na to mga kabayan, ipapadiretso ko yan dito. Yan, para lalagyan ko ng gate dito. Ayan, may nauna yan pusti dito nabubuhay. Yan, kayo ang tawag niyan dito sa amin. Yung ginagawang unan, yung bunga. Yan, di bali po pustihan yan hanggang doon. Dito sa pinabakuran, contemporary lang mga kabayan para hindi makapasok yung kalabaw. Ang bilis tumaas ng damo mga kabayan, magdadalawang buwan pa lang kanya nakataas. Ito naman yung ipapaulit ko. Ang bilis, walang katapusang pagtatabas mga kabayan. Ayan. Hanggang dito yung pinabakuran ko ng temporary. Ayan. Malayo yan mga kabayan. Lagpas yan 200 meters kabilaan. Pero yung nyuga na yan mga kabayan, malayo pa yung nyuga namin dyan. Sa amin pa yan, hanggang doon sa dulo. Malayo-layo pa yan. Yan, papabakuran ko yan. Kasi baka pakapunta dyan yung kambing, hindi sila makalabas dito sa daan. Kasi baka lumipat sila dito sa kabila mga kabayan. Mahirap yan hanapin dyan. Ayan hindi na rin kita yung mga nyog. Lahat yan may nyog mga kabayan. Punta doon. Yan, uuwi na muna ako mga kabayan kasi tumawag sa akin si Mrs. May pumunta daw doon bumibili ng uling. Kaso yung uling nandiyan pa, hindi pa ako nakapagdala doon. Kasi yung mga ista ko doon pinick up na mga kabayan, kaya wala nang uling doon kahit isang sako. Yan, dito okay na mga kabayan, malinis na. Yan, maghahatid muna ako ng uling sa bahay mga kabayan. Ayan, itong kamuting kahoy mga kabayan, may mga laman na yan. Kaso sawa na rin kami ng linagang kamuting kahoy. Yan, pero masarap yan mga kabayan, pang almusal, tapos sasawsaw lang sa bagoong.
Nagkarga na ako ng isang sakong uling dyan mga kabayan. Tinalian ko lang sa motor. Kasi nakamotor lang ako. Pero kayang-kaya naman yan mga kabayan kasi kinargahan ko nga yan ng isang sakong kopra. Mauli na ko. Yan, ito mga kabayan. Oh. Iyo. Ano may mainit dyan? Makape muna tayo. Ito yung uling ko dito mga kabayan. Oh. Pwede pa yan. Ito mga kabayan yung pagkain ko ngayon sa baboy. Di ba hinaluan ko na yung starter ng kwan. Grower. Ayan mga kabayan. Oh. Ayan. Grower. Lock na lang yung kulang nito mga kabayan. Oh. Kwarto ni Manay Bob. Tapos dyan sa taas, naging lagayan ng gamit. Ayun yung may grass cutter ako dyan mga kabayan. Oh. Tapos pang spray. Ano yun? Ayos na yun. Ayos baga. Pwede na yan, ayos na yan. Lahat. Sa lapang tangiti. Tara, makape muna tayo.